Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ipagsanggalang mo kami sa labanan, maging aming sandigan laban sa kalupitan at panlilinlang ng demonyo. Supuin nawa siya ng Diyos, mapagkumbaba naming panalangin, na ikaw o prinsipe ng mga hukbo sa kalangitan, sa kapangyarihan ng Diyos ay magbulid sa impyerno, kay Satanas at ng lahat ng masasamang espiritu na umaaligid sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal, na sa pag-ibig ng Diyos ako sa iyo'y ipinaubaya. Sa araw na ito, sa piling ko ay huwag lumisan. Ako'y tanglawan, bantayan, pamunuan at gabayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon at World Communication Sunday. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon at ngayon ay naluluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Sa linggong ito rin, ito ating ipinagdiriwang ang ika-57 na Catholic Communication Sunday na nakasentro sa temang Speaking with a Heart, the Truth in Love. Ang mamumuno po sa ating misa sa umagang ito ay si Reverendo Padre Emil Lim SBD. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, atin munang suriin ang ating mga sarili kung saan man tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Ito'y ating ihingi ng Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
pasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulugdok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang karaas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, upang sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Pababa sa kanila ang banal na espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo
ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem sa dulo ng daigdig. At pagkasabi nito'y siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't takitingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Haba umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Haba umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Haba umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Haba umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa handog niyang buhay bilang hain ng Diyos para sa ating kapakanan,
naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nanalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mapagpalang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, ascension. Oo, ang ascension. Meron na pong tumakas. Merong umalis. Merong nawawala, merong hinahanap. Alam kong iniisip ninyo, pero hindi yun si Jesus. No? Hindi si Jesus.
Ang araw na ito ay ating linggong ito ay pinagdiriwang natin ng Ascension. Ang Panginoon ay umakyat, bumalik sa langit. At yun, magmula noon, ay hindi na natanaw ng mga mata ng sangkatauhan, ng kanyang mga alagad. Pagkatapos ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, 40 days, sabi sa first reading, ay umakyat siya sa langit. Dala ang kanyang pagka-Diyos dahil siya ay nanggaling sa langit. Dala rin ang kanyang pagiging tao at naluklok sa kanan ng Ama upang doon ay pagharian ang sanlibutan. Yun yung doktrina ng Ascension. Upang hintayin sa kanyang muling pagbabalik. Kung papaano siya lumisan at bumalik sa kanyang Ama sa langit, ay muli naman siyang magbabalik. Ngunit hindi siya tumatakas sa ating daigdig. Makikita natin mamaya yan na hindi naman bagamat siya ay hindi nakikita, ngunit hindi niya tayo iniwan sa ating piling. Ang ating ebanghelyo ngayon ay katapusan ng ebanghelyo ni San Mateo at may 3 punto o 3 aral na pahayag na makikita natin dito na dapat nating tandaan. Ang una ay yung sinabi mismo ng Panginoon, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Kaya first point about authority, kapangyarihan. Ibinigay na sa kanya lahat ng kapangyarihan. Ngunit kapag napakinggan natin ito, ay ibalik natin ang ating imahinasyon doon sa desyerto, sa simula ng kanyang public ministry, sa desyerto kung saan siya ay tinukso ng manlilinlang na diablo. At sa 3 pagtutukso sa ating Panginoon, isa doon ay dinala siya sa taas, sa tuktok ng templo, at sabi sa kanya ng manlilinlang, no? Nakikita mo lahat ng kaharian na to, lahat ng to, ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa aking harapan. Pero alam naman natin na siya ay isang sinungaling at hindi niya nauto ang ating Panginoon. No? At dahil hindi naman talaga siya ang naghahari sa sanlibutan. Ngayon sa pag-akyat ng Panginoon, finally, naibigay sa ating Panginoon ang lahat ng kapangyarihan nang hindi lumuluhod sa harapan ng diablo. Lahat. And so, yung authority at kapangyarihan ng Panginoon ay, bagamat naroon siya sa kalangitan, ay parang pinangangasiwaan niya ang ating buhay, ang buong daigdig, ang buong kalikasan. So yung authority na yan. At sabi dito, ibinigay dahil ang kapangyarihan hindi inaagaw, hindi dinadaya. Ang kapangyarihan ay ipinagkakatiwala, ibinibigay. Kaya't hindi inagaw ng Panginoon ang kapangyarihan, ibinigay sa Kanya ng Ama. Magandang punto tungkol sa kapangyarihan. At tanging Panginoong Hesukristo, nasa Kanya ang kapangyarihan. Sa Kanya dumadaloy ang kapangyarihan ng ang pagka-Diyos ng Kanyang Ama. Ang pangalawang punto sa sinabi ng Panginoon ng Kanyang pahayag, sabi niya, kaya humayo kayo, misyon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Napansin nyo ba? 3 yun. Una, at ang nangunguna ay sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Make them disciples. Bago pa ang binyag. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko, hindi lang yan dahil nabinyagan ka. Maraming nabinyagan, hindi alam ang kanilang pananampalataya, hindi nga talaga nila tunay na nakikilala si Kristo. Hindi lang yan dahil
dahil yung doktrina ng simbahan, approve ako dyan. Ang katuruan ng simbahan, ay nabilib ako dyan. Hindi lang ganon. Ang sabi ng Panginoon, gawing alagad. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo, na ang kanyang buhay ay hindi lamang sa kanyang isipan, hindi lamang sa kanyang salita, ngunit mas nangunguna dahil ang kanyang pamumuhay ay isang tunay na alagad, tagasunod, sumasalamin sa pagkatao ng ating Panginoon. Yun ang una sa lahat. At darating lamang yung pangalawa na sabi niya, sa kanyo binyagan sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. So ang pagiging Kristiyano, meron ding single event nung tayo'y binyagan. Karamihan sa atin na binyagan ng tayo ay mga musmus pa, mga sanggol pa lamang. Ngunit nung tayo'y binyagan, ay naging kasapi tayo, hindi lamang ng simbahan, kung hindi naging kakabit tayo, kakambal o ika nga, koneksyon sa buhay ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Wala na atang ibang nilalang na pinagkalooban ng ganyang gift, ika nga, ng ganyang pribilehiyo na ang ating buhay ay kakabit sa buhay ng Diyos, ng tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Ngunit ipinagkaloob sa atin yan. Kaya nga magmula doon ay naging mga anak tayo ng Diyos dahil sa ating binyag sa Kanya. So, ang pangatlo, hindi naman tayo bininyagan para lang maitatak tayo sa ating sarili, ako'y Kristiyano. Ay hindi. May purpose yan. No? Kaya nga't ang purpose niyan ay upang sumunod, sundin ang mga ipinag-uutos ni Jesus sa atin. Yung pagtalima sa Kanyang ebanghelyo, sa Kanyang mga turo, no, ay sinusunod. Dapat yung tatlong yon align. Pamumuhay bilang alagad, binyag bilang Kristiyano, at sumusunod sa utos. So, straight yun, align. And finally, point number 3, ang kanyang pahayag, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun. Bagamat siya'y umakyat sa langit, hindi naman talaga siya nawala sa ating piling. Dahil ayan, sabi niya mismo, pangako niya mismo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At tunay nga na actually, kapiling natin siya, hindi man natin nakikita sa mata, ngunit sa sakramento halimbawa, sa kanyang salita, sa Biblia, sa Ebanghelyo. Kaya nga't ang unang bahagi ng misa, kung saan tayo ay pinapahayag sa atin ang mga salita ng Diyos hanggang sa Ebanghelyo, ay naroroon ang presensya ni Jesus. Kaya tayo'y nakikinig. Tayo ay nagpe-pay attention dahil si Jesus, kapiling natin sa kanyang salita. At pagkatapos ng lamesa dito, ng salita ng Diyos, mamaya part 2 ng misa ay lilipat tayo sa lamesa ng kanyang katawan at dugo ng Blessed Sacrament. Sa pamamagitan sa tabernakulo at sa kanyang katawan at dugo, kapiling natin, naririto, katawan at dugo ni Jesus. Sana nararamdaman natin yan. At hindi lamang yan narito sa kanyang salita, hindi lamang nasa sakramento ng Eucharistia, ngunit natatandaan ninyo, sa Ebanghelyo din ni Mateo, sabi niya rin, kung saan isa o dalawa ang nagkakatipon sa ngalan ko, ako ay sumasa kanila, ay nasa piling nila. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Kaya nga, sa ating pagtitipon, kapag tayo ay sumasamba, kapag linggo, nagsisimba, sa pamilya, kapag ang pamilya ay nagdarasal ng sabay-sabay, kahit sa mag-asawa na lamang, na magkapit kamay, na nagdarasal, kagaya ng maraming gabi
na kapag ako'y naririto sa loob ng simbahan, napapansin ko, mga mag-asawa o magsing-irog, kapit kamay, nagdarasal, lumuluhod, lumalapit sa mahal na Birhen, kay St. Jude, kay St. Joseph. Sabi ng Panginoon, where two or three are gathered, there I am in their midst. Kaya nga, walang tahanan na wala doon si Kristo. Walang kulungan na wala doon si Kristo. Walang lansangan na wala roon si Kristo. Dahil kapag ang isang Kristiyano o ay nagkakatipon, ayan, naroon si Kristo sa kanilang piling. Kaya sana'y lagi nating alalahanin, anuman ang ating pagdaanan sa buhay, huwag tayong magdududa na nawawala ang Diyos at tayo'y iniwanan. Sapagkat pangako na niya, bago siya umakyat sa langit, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinakasan ni Jesus nang siya'y umakyat sa langit. Bagkus sa pamamagitan natin, tayo ang magiging mata, tenga, bibig, kamay, paa, tayo ang kumakatawan sa presensya ng Panginoon na nananatili sa piling ng sanlibutan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga panalangin. At sa bawat kahilingan ng ating itutugon, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ipagdasal natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit
at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintahin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain sa ating harapan ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon 14 na aming Papa, ni Jose Cardinal Advincula na Arsobispo ng Manila at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Judas Tadeo na iyong lingkod at aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos Ama sa langit, magkakapatid kay Kristo, kasapi ng isang simbahan sa binyag ng Espiritu Santo. Kaya't sikapin po natin na tayo'y makasabay sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag mong tingnan ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei qui toris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Naisin, lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa, saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalikat sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Puon mo ay aking ipagbubuni at iibigin ng buong sarili, saan man abutin ng paghahanap, ikaw at
samang ganap, ipahintulot nawa ng Panginoon, ni kamataya'y maglalaho, anino ng kahapon. Huwag mong naising lisanin kita. Manalangin Magsitayo tayo. po ang lahat. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat for a short announcement. On May 17, 2026, the solemnity of the Ascension of the Lord, the Church will celebrate the World Communication Sunday. Reverend Father Carmelo B. Arada, Chancellor of the Roman Catholic Archbishop of Manila, requests that the second collection be conducted during the anticipated Mass on May 16, 2026, Saturday, and all Masses on Sunday, May 17, 2026, to support the apostolate of social communications in the archdiocesan and national level. Thank you, and God bless you for your generosity. Magsitayo na po ang lahat. Atin pong dasalin ang panalangin ni Santa Gertrudes para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sabay-sabay po tayong lahat. Walang hanggang Ama, inialay namin sa iyo ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesus. Kaisa na mga misang ipinagdiriwang sa buong mundo ngayon para sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa mga makasalanang kabilang sa simbahang katolika, sa mga nasa sarili kong tahanan at pamilya, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yayamang itong linggo na to ay linggo para panalangin, pandaigdigang panalangin para sa social communication ministry ng Simbahang Katoliko. At alam po natin, marami yan. EWTN, TV Maria, at mga radio station at TV station ng simbahan, ng ating Simbahang Katolika. I would encourage you to really learn more. Pag-aralan pa natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga paborito nating mga pinakikinggan sa YouTube, mga reels and messages. Marami po. Kilatisin lamang po na yung tunay at tamang pinanggagalingan, yung sources ay tunay na katuroang Katoliko. Dahil meron din naman doon mga hindi naman tunay na Catholic. So magandang nakikinig. At alam ko po na marami sa atin ay nakinabang sa ganyan. Ipakita po natin ang ating appreciation, kagaya ng hinihiling nila. Like, subscribe, ano pa ba yun? Follow, yung mga ganon. Dahil alam naman natin, Catholic yung sources at sila ay nasa apostolate ng simbahan. At higit sa lahat, ang ating panalangin na nawa mas marami pang maabot ang pagpapahayag ng ating pananampalataya at ng Ebanghelyo para sa maraming tao. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Please kneel and turn to page 15. We invoke the Holy Spirit.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle in them the fire of your love, send forth your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructed the hearts of your faithful people by the light of your Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort, through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 28, the Epistle of St. Jude, verse 20. But as for you, beloved, build up yourselves upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit. O Holy Spirit, who on your solemn day of Pentecost suddenly descended upon the apostles, gathered in the upper room in parted tongues as it were of fire, and it enlightened their minds, inflamed their hearts, and strengthened their wills, that henceforth they went through the entire world and courageously and confidently proclaimed and everywhere the teaching of Christ, and sealed it with the shedding of their blood. Renew, we beseech you, the wondrous outpouring of your grace in our hearts also. How grievously our minds are afflicted with ignorance concerning the nature and dignity of those divine truths which form the object of faith, without which no man may hope for salvation. How far men go astray from a just estimation of earthly goods, which too often are put before the soul itself. How often our hearts do not beat with love of the Creator as they ought, but rather with an ignoble lust for creatures. How often are we led by a false respect for human judgment, when we ought to profess openly the precepts of Jesus Christ, and to reduce them to action with a sincere heart and with the loss, if need be, of our worldly substance. What weakness we manifest in embracing and carrying with a serene and willing heart the crosses of this life, which alone can make the Christian a worthy follower of his divine Master. O Holy Spirit, enlighten our minds, cleanse our hearts, and give new strength to our wills, to such a degree, at least, that we may clearly recognize the value of our soul, and in like manner, despise the perishable goods of this world, that we may love God above all things, and for the love of him, our neighbor, as ourselves, that we may not only be free from fear in professing our faith publicly, but rather may find glory in it. Finally, that we may accept not only prosperity, but also adversity from the hand of the Lord, with all confidence that he will turn all things into good for those who lovingly tend towards him. Grant, we beseech you, that we may constantly answering the sweet impulses of your grace and doing that which is good, for a persevering heart may deserve one day to receive the rich reward of glory everlasting. Amen. Please turn to page 37, Novena Prayers. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I salute you through the most sacred heart of Jesus. Through this heart, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. Humbly prostrate before you, I implore you through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you, God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to you and will be your faithful client until I can thank you in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that before death we may expiate all our sins by sincere repentance in the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment.
Pray for us that we be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me who am so miserable. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly we also pray for the following intentions: for God's blessing on the National Shrine of St. Jude Thaddeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, for board and bar examinees and those who are taking academic and other examinations, and all our devotees and their petitions. And that I may bless God with you and all the elect forever. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. and for all who invoke your aid. Let us pray. O Saint Jude Thaddeus, relative of Jesus Christ, glorious apostle and martyr, renowned for your virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all honor you and trust in you. You are a powerful patron and helper in the grievous afflictions. I come to you and entreat you from the depths of my heart. Come to my aid with your powerful intercession, for you have received from God the privilege to assist with your manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses. My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs. Uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. You cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from you until you have heard me. O hasten to my aid. I will be grateful to you all my life. I will honor you as my special patron. I will thank God for the graces bestowed upon you and will encourage devotion to you according to my power. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. And for all who invoke your aid. O salutaris Ia, que celi pandis ostiu, bella premuto stilia, darobur ver auxilium, unitrino que Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, vobis tolet in patria. Amen. Oh my God, I firmly believe that you are really and corporally present in the blessed sacrament of the altar. I adore you here present from the very depths of my heart, and I worship your sacred presence with all possible humility. Oh my soul, what joy to have Jesus Christ always with us,
and to be able to speak to Him heart to heart with all confidence. Grant, O Lord, that I, having adored your divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray for the intentions of the Holy Father for the month of May, that everyone might have food. Let us pray that everyone, from large producers to small consumers, be committed to avoid wasting food and to ensure that everyone has access to quality food. Together with our personal intentions, through the constant intercession of our beloved patron of hope, Saint Jude Thaddeus, we all pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedatritui vestet fides supplimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven. Containing itself all delight, The Lord be with you. and with your spirit. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption, you who live and reign forever and ever. Amen. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and His angels and His saints. O sacrament most holy,
sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Be every moment thine. We stand. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite the vast domain. Everlasting is thy reign. Please turn to page 43, Blessing for the Sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear our prayers for the sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle, Jude Thaddeus, and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles, please raise them. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God Almighty Father that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord in his love and mercy cherish and reinforce with his blessing these tokens of your devotion and piety, and may you take up the course of the present life without offending anybody, and may you attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Regina Celi, Leitare, Alleluia.